ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Ngayon po sa ika-25 linggo sa karaniwang panahon, panahon at tugmang-tugma ang aralin batay sa mga pagbasa. Katulad sa unang pagbasa hango sa Matandang Tipan mula sa aklat ni Propeta Amos at dito sa ating ebanghelyo na ating napakinggan ngayon. Ayon kay San Lucas sa Kabanata 16, talata 10 hanggang 13, may kaugnayan sa katarungan, matuwid na landas. Puntos na ating pagnilayan ngayon, mga kapatid, ay ang sanhi ng kawalan ng katarungan. Maraming kaganapan, mga pangyayari ngayon na pawang labag sa katarungan. Mga mula sa mga balitang pandaigdig at balita sa ating bansa. Tulad ng patayan, pasok na natin dyan yung extrajudicial killings ng nakaraang rehimen. Umaabot sa pag-aaral na mga 30,000 ang naipapatay. Kaugnay ng sinasabing drug-related. Kalawang, pakikipaglaban ng mga leader sa ibang leader o kapwa leader. At ngayon ay yung ating kamulatan, lalo na sa social media, kayo ay bihasa dyan. Ang leader ng bansa sa kanyang palaging pagtuligsa sa kapwa leader ng bansa. Lakbay ng lakbay kung saan-saang bansa. Pero wagas kung pumuna sa kanyang kapwa leader. At wala naman siyang ginagawa. At siya rin naman ay isa sa may issue kaugnay ng korupsyon. At ang may kaugnayan sa mga kayaman at kapangyarihan. Yan ang tinukoy ko nga sa ikalawa, ang matinding korupsyon sa ating bansa ngayon. Kung susuriin ang pinagmula ng mga ito, masasabing ang pagiging makasarili ang siyang sanhi o pinag-uugatan ng kawalan ng katarungan. Ang kasalanan ng tao sa lipunan o sa kapwa ay nagmumula sa pagtingin niya sa sarili ng nakahihigit sa lahat ng bagay. Makilala lang, sumikat lang, yung kanyang sariling imake. Hindi na bali yung kanyang kapinsalaan sa kapakanan ng milyon-milyong Pilipino. Suriin natin, ituturo lang ba natin ang ating daliri sa mga, sabi natin higit na makasalanan? Paano naman tayo? Kita niyo yung, magturo po tayo ng daliri, sabay-sabay. Turo po ninyo. Pansinin niyo, asan yung ibang daliri? Nasa atin. Hindi naman kasi tayo natututo Kaya maganda suriin din natin. Okay. Napakabigat ng ginagawa sa ating bansa ng marami. Mga nahayag at meron pang nananatiling hindi nahahayag. Bakit? Takot na sumaksi, takot na umamin. Aminin din natin, tayo merong sariling kasalanan. Kung sisiriin natin sarili. Bakit? Sino ba bumoboto sa kanila? Sino naglalagay sa pwesto, sa poder sa kanila?
na mga korap na opisyals ng bansa at ng bayan, hindi ba tayo rin? Kaya may kasalanan din tayo. May kasalanan din tayo. Kasi bago magkaroon ng eleksyon, mga 2 araw, nababago ang ating pasya. Nababago ang ating pasya. Ay, sorry, ba't mayroong bilog na daliri din eh? Ano? Nababago ang ating pasya. Kaya tingnan natin mabuti ang ating mga sarili. Ikaw, ako, may kasalanan din tayo kapag oras, araw ng eleksyon. Correct? Aminin po natin. Hindi na tayo natuto. Kasalanan ng tao sa lipunan, sa bansa, sa kapwa. Yung pagtingin natin, una, ang aking sarili. Isalba ko ang aking sarili. At nakalimutan natin ang ating dapat sana'y pangarap para sa kagaganda ng bayan at ng bansa. Para matanggap natin ang tamang serbisyo nating mga papayaman sa kanila. Tayo rin naman nagpapayaman sa kanila eh. Yung binabayad nating buwis. Amen? Amen. Di ba tayo nagpayaman sa kanila? Dapat tayo ninong at ninang na mga iyan. Tayo ang mga ninong at ninang. Di ba, Ate Leonie? Ate Elisa, tawa ka dyan ng tawa. Sabihin mo, ninong pala ako, ninang pala ako ng mga korap na officials. Kailangan ng ating mundo ngayon ng tunay na katarungan, sapagkat kung wala ito, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Hindi na tayo napayapa. Hindi na umayos ang ating bansa. Ano ang dapat gawin? Ere. Ere. Isama natin ang Diyos sa bawat hakbang o proyekto. Nabanggit ko yung proyekto. Yung palang proyekto, hindi para sa bansa, proyekto para sa pamilya. Isama ang Diyos. Kapag kasama ang Diyos, kikilabutan ka. Di ba, mga kapatid? Nangingiti tayo. Kapag kasama ang Diyos sa proyekto, ay hindi ka man lalamang. Ano ang sinasaad dito sa paalala sa atin sa unang pagbasa? Sumumpa ang Panginoon ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Divine justice. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pakiulit nga, divine justice. Divine justice. Nalilinlang ng mga namumuno sa bansa, naglilingkod para sa bansa. Sabi niya, paglilingkod sa bayan, nalilinlang dahil sa sobrang panlalamang. Inuuna ang kanilang mga porsyento, ang natira na lang 10% para sa mga mga dike, nahahadlang sana sa maraming baha. OMG. Isama ang Diyos sa bawat hakbang. Isama ang Diyos sa mga proyekto na isasagawa ng tao para masugpo ang sakit ng di makatarungang gawain. Yan ang sakit ng bansa, sakit ng lipunan. Mga kapatid, iyan ang ating pinag-uusapan. Yan ang ating nakikita. Buti na lang ngayon, nakita ko yung halaga talaga ng social media. Ganyan, may mga fake news nga lang. Pero makita nyo dyan ang social media, namumulat ang mga tao, nabubuksan ang ating mga isipan, ng ating mga diwa. Sabihin natin, katarungan. Pakiulit, katarungan. Katarungan. Matuwid na landas. Matuwid na landas. Panalangin natin ang ating bansa, ang ating bayan, ating lalawigan. Na sana, hipuin tayo ng lahat ng Diyos. Sila ng
higit ang pagkakasala sa atin at tayo rin ay may katambal na kasalanan sapagkat hindi na tayo natuto sa panahon ng eleksyon. Pagdasal natin ang isang mapayapang bansa, makamit natin ang tunay na kapayapaan kung ang katarungan makakamit na natin. Amen.